Good morning mga kainan, kumusta? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video. Medyo natatagalan tayo mga kainan, halos mag-isang buwan na yung ating video. So ito ay season 2. Pag-uusapan natin mga kainan, MIG pa rin. Kasi MIG ang ating topic ngayon. Pag-usapan natin mga kainan yung about mode of transfer ng MIG. Una-una, gusto kong sabihin sa inyo na hindi tayo dito nagpipretend na hindi tayo nagmamagaling. Sinishare ko lang sa inyo yung kaunting kaalaman ko tungkol sa welding. Marami din sa atin na mas magaling, mas mahusay pagdating sa ganitong process, MIG welding. At tayo ay nagsishare lang ng ating konting alam. Mga kainang, tulad ng sinabi ko, may kapag-uusapan natin kapag ang ginamit natin ay metal inert gas. Argon, may halong 20% na CO2, so 80-20, no? Tapos merong 90-10% na argon CO2. So yan po ay MIG. Pag gumamit po tayo ng 100% na CO2, yan po ay metal active gas o tawag dyan ay MAG. So, pero karamihan sa atin ay kahit ang ginagamit ay CO2, ang tawag pa rin nila ay MIG. Klaruhin po natin mga kaina, baka mamaya kayo mapa-interview. Instead na MAG tayo, dapat malaman natin may pinagkaiba sila. Although parehas ang makina, parehas ang proseso, parehas ang wire na ginamit, ngunit pagdating sa shielding gas na ginamit, ay magkaiba na sila. Ang pag-usapan natin mga kaina, una-una yung mode of transfer. Meron tayong apat. Yung mode of transfer, unang-una, yung short circuit transfer. So ito ay mabuti sa mga maninipis na materyales. Pero pwede rin siya sa mga makakapal. Bakit hindi? 10mm, 12mm, 3mm, no? Pataas hanggang 12. Pwede siya. Pwede natin gamitin sa root pass. Kasi ang short circuit naman mga kainang simula sa 160 amperahe o wire speed. Kasi yung wire speed equivalent na ay amps. So kung 161 wire speed sa mga 100 to 120 amps yan. No? Tapos yung volts mo ay nasa mga 17 volts o 16.5 hanggang 17.5. 160 wire speed hanggang 250, no, makonsider natin yan na short arc. Tapos mga kahinang, yung ating kasunod ay globular transfer. Yun yung pag gumihinang tayo, no, bilog mo na siya. Ang karakteristik nito, pwede sa mga makakapal na materyales, medyo mas makapal, at saka medyo mas mainit siya. So, hindi siya masyadong stable, talsik, no, may spatter yung transfer, yung paghihinang mo kapag gumamit ng globular. So, bihira siyang ginagamit mga kainang. No? Pangatlo naman ay yung spray transfer. Ito ay maganda sa mga makakapal na materyales, lalo na pag mga pressurized na project yung hihinangin. So, kailangan napaka-pinong-pino po yan. No? Less po siya, spatter mga kainang, at saka deep penetration. Sa pulse MIG naman o pulse transfer, ito rin ay ginagamit din sa mga maninipis na bagay. Sa aluminum, ginagamit din, minsan ginagamit din sa makakapal. Yun mga kainang, ang apat na ating mode of transfer. Saan tayo dito mga kainang para hindi natin makakalimutan. Ang sunod na pag-usapan natin mga kainang, yung wire naman. Yung wire is ER, electrode rod. ER70S6, yung S ay solid, yung ER ay electrode rod, 70,000 per square inch yung strength ng wire na gagamitin natin. Tapos yung 6 ay chemical content ng ating wire. Ito yung ginagamit natin ng wire, no? 0.8mm hanggang 1mm hanggang 1.2. So yun, no? Yung sizes ng ating mga wire na ginagamit dito mga kahinang. So yun na yun, pag-usapan natin yung wire. Gumagamit tayo mga kahinang ng argon 80%, 20% CO2. So yun yung MIG. Tapos magamit din tayo ng 100% CO2, which is MAG. Papakita ko sa inyo yung loob ng ating makina. Ito po yung ating argon mga kainang. So meron po tayong dual regulator. Ito po yung actually pang TIG ito, no. Ito yung pang purging o pagkalisaran lang yan. Pwedeng itong supply ng torch, pwedeng ito ang pang purging. So paras lang po yan, no, pagbalik rin. Ito po ay Lincoln. Ito ay 1mm, standard po na ginagamit sa competition. So ayan po yung ginagamit natin. Ito mga kainang, pinupost lang po ito. Karamihan ganito naman ang settings, no, common. Mayroong ibang mga kainang na dito sa ilalim pa ganito, no, patiretso dyan. Ito na mga karamihan sa Lincoln, sa taas. Mga kainang, pinupost lang to, no. Yan, pinupost lang to.
tapos tinatanggal. Sinusuot lang din yung wire. So 1mm mga kahina, kung makikita nyo meron tayo ditong indicator, no? Ito sa taas kung aluminum ang gagamitin, AL nakalagay, IPCAO saka CHIMAO by numbers mga kahina, no? Yung pinaka settings niya dyan. Tapos dito sa pandang ito, atong taas na ito mga kahinang, pagka nag-feed ka ng wire, halimbawa ibang size ang gagamitin mo na wire, mas maliit, so tatanggalin mo yung luma, no? Puputulin mo ito, tatanggalin mo, so tatanggalin mo yung nasa loob ng MIG gun. Ito, pag nagpipit ka ng bago, ito yung itataas mo, yan yung sa pit, yung wire diyan. Ito naman sa gas, pag nagtitest ka ng gas kung gaano ka, ilang CFH yung ilalagay mo doon sa regulator mo, dito mo titestingin, no? Instead na doon sa MIG gun. Ito mga indicator lamp yan na gumagana yung mga sistema dito sa loob na ito. Ito po yung operation mga kahinang. Ngayon ito, tandaan po natin mga kahinang na itong makina na to. Ang makina na to mga kahinang ay multi-process, no? Multi-process po ito. Meron mga extra na roller. Itong roller na to, roller guide, ito ay pang IPCAO mga kahinang. Kung mapapansin nyo, kung makikita nyo, mayroon po yung parang ipin sa loob ng groove. Kasi pag ang IPCAO mga kahinang, kung mapapansin dito, mababa lang po yung higpitan niya, nasa 2. Kasi pag hinigpitan natin na mabuti dito, no? Dito yung indicator yan. May numbers dito yan mga kahinang. Yung nandito yan. Pag hinigpitan po natin na mabuti yan, yung IPCAO, recommended niya is 2 lang. Mababali po yung wire ng IPCAO. So kailangan konting higpit lang at meron po siyang ipin na siyang kumakapit dun sa plus cord wire. Di katulad ng MIG, ang recommended dito ay 5. Mataas, no? Dito 5. Kasi ang solid ito, no, mga kahinang. Hindi to hollow. Solid yung wire. Problema, yung group nito ay buo lang. Makinis ang loob niyan. Ngayon, dito mga kahinang, ang bawat group, may number po yan mga kahinang, no? Kung makikita nyo rito. Kung anong sizes, no, mga kahinang. Lalo na itong sa MIG natin, no? May number yan dito sa labas. Kung anong number sa labas, yun yung nasa group na tatamaan ng wire. Kung anong size dito, yun yung dadaanan ng wire. So dalawang sizes po yan, no? Dalawang group po yan. So pag binaliktad natin, kung anong lalabas dito ng wire, yun po yung dadaanan ng wire. Okay mga kahinang? Ganun po yan. Yan mga kahinang, yung settings natin, no? Ang ating recommended na lakas ng ating gas ay 25 dito. Yan, 25, 20. Titingnan mo lang kung gaano kalakas yung iyong shielding gas. Yung iba naman mga kahinang, malaki yung by numbers. Dito, mababa. Kita mo yung 30 nandito na. Pero yung sa isa, dito pa lang. Kasi iba yung system nito, no? So, nandyan yung mga pangalan ng bawat nandito. Naka-indicator, memory name, kung ano nandito siya. Hindi lahat ng makina, mga kahinang, may ganyan. Depende sa brand. So, paanda rin natin, mga kahinang. So, pasensya nyo mga kahinang, ito pag kumanda parang parko, maingay. Tulad na nasabi ko mga kahinang, ito ay multi-process, ito ay SMAO, ito ay GTAO, okay? Ito ang GMAO, ito ang IPCAO. Mga kahinang, okay? SMAO, GTAO, GMAO at IPCAO. So, yan yung 4 na process sa isang makina. So, ito ay multi-process na makina, mga kahinang. So, napapansin nyo, meron siyang mga roller na extra. Kung anong process na gagamitin mo. Dito mga kahinang, meron tayong wire type, wire diameter, gas type, GMAO type, and more. Maraming settings, no, mga kahinang. So, napapansin nyo, ito yung settings namin na umpisa sa GMAO. 161 to 17 volts. Yan yung normal na short circuit transfer. Kung mas mahigit pa dyan, depende ito sa position, no? Depende sa position. Mga kailan, depende sa position, depende sa klase ng joint na gagamitin, kung yan by butt joint o billet joint. Depende ang settings natin. Pero usually, karamihan, pag ganyan training o hindi ganun ka risky na trabaho o testing, kung ano man ang testing na gagawin, karamihan short circuit na ginagamit natin. Kahit sa 10mm na place, kaya mong gumamit ng short circuit. Matibay na rin siya. So yan yung yan yung settings, no. Lipat-lipat lang yan, no. Pag gusto mo ng SMAO, ayan, meron siyang easy. Alam nyo ba na ang SMAO easy mga kahinang ay napakaganda. Halos walang spatter kapag kayo nagwe-welding. Halos walang patak doon
dun sa plate na dumidikit. So ganun kaganda ang SMAO Easy. Di katulad ng SMAO transformer machine, easy din yun kasi transformer siya pero napakaraming talsik. Pero dito sa makina ito, napakaganda. SMAO Easy, pwede ka rin mamili kung anong klase yan. SMAO Easy, arc gauging, pang 6010, 10, DC SMAO kung gusto mo. Kung soft naman ang gamitin mong 7018 o stainless steel, so meron yan, no? Kung may rod yung gagamitin mo. Tapos pag G-Down naman tayo, meron din, maraming setting din yan mga kainang, no? Ayan, kung anong klase yan, frequency, HF, high frequency easy, touch start, kung may kukodlit mo yung angsten, so madami. Balik tayo dito sa MIG mga kainang kasi yun ang pinag-uusapan. Ito yung unang setting kapag halimbawa wire type, steel, carbon steel, click mo yan. Tapos, punta tayo sa diameter, wire diameter. 0.05 inches po yan. Pag-uusapan natin dyan, ano? Punta tayo rito, ganyan. Mag-convert natin yan, inches, mm, 1 mm. Ganun yan, mga kaya na, ano? Depende kung ilang mm yung gagamitin mo. Sa amin, ito yung ginagamit namin ngayon. Yan, kiklik natin. Tapos, gas type. Balik tayo, mga kaya na. Okay? So, ito, gas type, 80% argon, 20% CO2. So, mamimili ka dyan kung anong ginamit mo. Kung 100% na CO2 sumag. So since ito yung ginamit namin, 20%, i-click. Tapos GMAO type, kung CB, pulse, rapid arc, o rapid X, precision pulse, AC is STT. So ang meaning po ng STT ay surface tension transfer. So napakaganda po to pag ginamit natin, pag nag-STT tayo, root pass. Minimize niya po yung pag nag-overshoot ka. May control na heat. Mga kahinang, hindi ganun ka-risky pag nagro-root pass ka. Saka na natin papaliwanag yan. Yan, ginagamit din namin yan pag nagro-root pass ng MIG. Pero sa ngayon, hindi ako gumagamit yan kasi gusto ko matuto yung ating trainee. So nagsisibi lang ako, constant voltage. Hindi ako nagpo-pulse. So yan ang ginagamit namin, GMAO type. Tapos more, dito, 2 steps, ibig sabihin manual lang yan, no, mga kahinang. Kapag pinindot mo yung MIG gun, naka-maintain yung ano mo, yung pagdiin dito. So pag diniinan mo yan, tuloy-tuloy. Lagi nakapix yung kamay mo. Ngayon, pagka nilagay natin yan mga kainang sa 4th step, ibig sabihin on-off. Pag pindot mo, tuloy-tuloy. Pag gusto mo stop, pindot ulit. So gusto ko lang na manual, no, mga kainang. Ito, pens. So pag nilagay mo sa stop yan, lumalapat. Pansin nyo, lumalapad yung resulta ng o yung pinaka-transfer niya, yung phase effect niya, lumalapad. Pag pinagay natin dito sa positive, lumiliit, umuumbok. So yan, kita niyo ba yan? Yan, so dito lang yan, nilagay natin dito sa 0, mga kainang. Ayan, yan lang lagi. Back to home na tayo. So ganun lang mga kainang ginagawa natin. Yan po yung pinag-usapan natin nung kumakain ng mga MIG, no? Sa MIG tayo. Ngayon mga kahinang, ang isang palatandaan na kung tama ang settings mo o hindi, dalawa lang bagay i-adjust mo. Yung wire feed speed o yung equivalent nun ay amps at saka yung voltahe. Ngayon, depende sa'yo kung alin ang uunahin mo. Kung volt ba o yung wire feed speed ba. Ngayon, kung wire feed speed ang uunahin mo, siset mo kagad sa 161. Kasi ito mga kahinang matic na to eh. Pag in-adjust mo to, sumusunod yung voltahe. Ngayon, i-tuning mo na lang yan, mga kahinang. Tuning mo na lang siya doon sa pakiramdam mo kung gaano kapino. Kunting adjustment. Ngayon, sa mga makinang na luma na hindi katulad nito na advanced na, kasi mga kahinang, may module na sa loob yan, no? Advanced na yan. Advanced na siya, kaya sumusunod na. Yung iba hindi pa. Ngayon, ano dapat mong gawin? I-setting mo, pinakamababa na alam mo na 160 wire feed speed. Tapos, hindi pa match yung iyong voltahe, pakiramdaman mo. Pag testing mo, kung dumutunggol, halimbawa, yung iyong wire dun sa metal, ibig sabihin kulang yung voltahe mo, mga kainang. Tatagdagan mo siya hanggang sa smooth na pino yung buga ng ating paglipat ng wire, nung lusaw dun sa ating wine-welding. Ngayon, kapag sobra yung voltahe mo, hindi pa nakakaano mga kainang, nalulusaw na kaagad. So, ibig sabihin mataas yung voltahe. Ganun din yun, in reverse baliktaran, kung kulang ka sa wire feed speed, sobra yung voltahe mo, nalulusaw agad. Kapag dumutunggol, kulang ka sa voltahe. So, ganun po yun mga kainang, ganun po mong pagsiti, pakikiramdaman po natin. Lalo yung pumuputok-putok. Sabi-sabihin, kulang ka sa voltahe nun. Lalo na pagka dumutunggol yung wire na hindi nalulusaw. Pangalawa, hindi malinis yung inyong materyales. Kasi dapat talaga mga kainang, kadalasan, requirement natin, ating training, kailangan malinis yung ating wine-welding pagdating sa MIG. Not unlike sa
ipkaw. Kahit ipkaw nga nililinis din. Kahit sa mo nililinis natin. So mas more pa kung mix. So ganun mga kainang. At yung ating mga ground dapat nakakabit din doon kung saan tayo nagwe-welding para hindi sumabog sa bandang dulo yung ating hinang. Ipapakita natin yan mga kainang pag tayo ay nagka-actual na. Antabayan lang natin mga kainang yung kasunod natin na video. So sana mga kainang may napulot kayo dito sa ating season 2. Abangan nyo ating season 3. Hanggang dito na lang. Well safe mga kainang.